Maganda ang pinakita ng mga bagong SM Beermen na sila Jerica Hanmisi at yung kanilang import na si George King. Tinambakan nila itong Macau Black o itong Macau Giant Pandas kahit na wala pa si Junmar Fajardo na merong injury at ito rin si Coach Leo Austria. Kaya nga mukhang okay itong pagdagdag nila kay Jerica Hanmisi. Napansin natin dito na nilagay sa starting 5 kaagad-agad itong si Jerica Hanmisi at parang siya ang naging point guard nila. Nag-alternate sila doon ni CJ Perez. Ginamit din yung bago nilang player na si Paulo Hernandez at ang napansin natin dito kay George King doon sa import nila. Hindi pinilit yung mga 3-point shot at 4-point shot niya. Inatake niya yung basket at doon siya nakakuha ng maraming mga 3-point plays. Mamaw din sa rebound si Rodney Brondial na naka 10 points at 25 rebounds. Kaya naman talagang actually siya yung bumuhat dito sa defense ng San Miguel kaya hindi na ako nakapagtataka kung bakit itong si Brondel ay napakahalaga para dito sa SMB. Kahit na wala si Fajardo, ang tindi na ginawa niya sa rebounding. At yung nakakuha rin sila ng contribution sa iba pang mga players. Halos lahat ng pinasok ni Coach Peter Martin, yun ang ay nag-contribute. At alam natin na itong si George King lalakas pa yan doon sa susunod niyang game dahil syempre magiging mas pamilya siya dito sa sistema ng San Miguel Beermen. Kaya nga mukhang okay itong pagka-acquire nila kay George King at sabi nga nila, yung laro nito si George King, kung titignan mo, no, halos parang may hawig siya dito kay Arizona Reed, yung dating import ng San Miguel Beermen. Kaya maganda to para dito sa SMB, lalo na. At alam natin na medyo magiging mabigat yung masusunod nila laban. Pero okay lang yan, dahil ayon dito mismo kay Junmar Fajardo, pabalik na siya dito sa susunod na game ng San Miguel kontra sa Terra Firma Jeep na in fairness maganda rin ang pinapakita ngayon dito sa PBA ngayon. Magkakaroon na ng trade itong Titan Ultra. Kumuha nga sila ng import dito sa game nila kontra NX pero natambakan pa rin 135 to 100 at mukhang hindi na natutuwa ang management sa nangyayari dito. Mukhang naka-apekto talaga yung hindi pagka-trade dito kay Joshua Monson. Maganda ang nilalaro ni Monson pero parang naiba yung chemistry ng team nila. At syempre mukhang kinakailangan na talaga gumawa ng hakbang na itong Titan Ultra para kumuha ng mga panibagong players. Hindi malamang itong pag-trade ni Joshua Monson dito sa Converge o TNT ay malamang matuloy na. Yung Stockton to Monson baka matuloy na o kaya baka itong si Monson dalhin sa TNT tropa. Ang maliwanag dito kung gusto talaga ng Titan Ultra na manalo kailangan nilang gumawa ng pagbabago, hindi lang yung pagpalit ng import. Mukhang yung chemistry ng team talaga ay apektado kaya kinakailangan siguro na magkaroon ng mas magandang line-up itong Titan Ultra. Marami naman silang mga tradable assets dyan so hindi sila magkukulang ng mga players na po pwedeng kunin at idagdag dito sa kanilang roster. Kaya sa tingin ko, ito talaga yung po pwedeng mangyari para dito sa Titan kung sakali kakailanganin talaga nila na gumawa ng ganitong hakbang. Kaya sa tingin ko, okay na to para dito sa Titan kung sakasakali nga na ito'y matutuloy. Ngayon, magdedepende na lamang yan syempre dito sa kung anong adjustment yung gagawin itong si Coach Renzi Bahar. Pero so far mukhang magkakaroon talaga ng major moves itong Titan Ultra para naman maipakita na sila talaga ay magiging isa na dito sa mga teams na ready ng lumaban at talagang gagawa ng hakbang para maipakita na sila talaga ay seryoso dito sa gagawin nila na pagpapanalo sa mga susunod pang laban nitong Titan Ultra dahil syempre itong Titan independent team yan at gusto magpakita na sila ay seryoso na dito sa gagawin nila na pagpapanalo ngayon. At ang balita natin itong nga bang TNT tropa ay ititrade naman ang big man na si Poy Aram sa Phoenix Fuel Masters. Merong mga lumalabas na balita na baka si Poy Aram may trade kapalit nitong si Kai Balungay o Will Gosum. Si Coach Chot Reyes daw ay interesado na makakuha ng additional big man at ang nakikita niya ay mukhang itong si Will Gosum ang isa doon sa makakatulong sa kanyang roster. Kung sa bagay, ito namang si Will Gosum malaki ang potential niyan lalo na kung mapunta sa isang team katulad ng TNT. Sa ngayon, itong TNT ay ready raw i-trade si Aram provided merong mga magandang offer na makukuha at itong Phoenix Fuel Masters ang isa doon sa mga teams daw na ready na gumawa ng hakbang para dyan. Alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa Phoenix yung gumawa ng basta-basta na lamang trade dahil maganda yung nilalaro nila ngayon. Pero ito raw si Coach Chot Reyes determinado at alam natin hindi rin naman matatawaran yung skill set nitong si Poy Aram.
Kaya sa tingin ko, magiging maganda to para dito sa TNT kung sakasakali nga na makuha nila itong si Will Gosum o kaya si Kai Balungay. Doon sa dalawang nabanggit, malamang si Gosum ang i-trade ng NLEX dahil itong si Kai Balungay ginagamit talaga nila yan doon sa kanilang rotation. So malabong ma-trade yan na basta-basta ng Phoenix. Pero itong si Poy Eram, posible na ma-trade yan talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung yan ay mangyayari. Kinakailangan lamang siguro na ipakita nitong si Poy Eram na kung matitrade siya, kaya pa niya maglaro at syempre makakatulong yan dito sa Phoenix na ba kung sakasakali. Okay din yung Poy Eram plus itong si Kai Balungay kung sila ang magtatandem para dito sa katropa dahil alam natin magaling din itong TNT pagdating sa ganyang sitwasyon na pagkuha ng mga tinatawag na mga matitindi na mga player sa kanilang lineup. Ang Barangay Hinebra ngayon daw ay posible na magkaroon ng trade at baka nakausap daw nila ngayon dito ayon dun sa mga lumalabas na balita ay baka daw itong Meralco Balls. Posible raw na baka itong si Jason Brickman mapunta dito sa Barangay Hinebra at ang magiging kapalit niya si Jan Abis. Gusto raw ni Coach Timco na magkaroon ng isang veterano sa Barangay Hinebra at yung isa sa nakikita nga niya ay itong si Jason Brickman na alam naman natin ay isa dito sa pinakamahusay na mga players pang international talaga yung laro nito. Kaya nga hindi nakapagtataka na ito'y nababagay dito sa Barangay Hinebra lalo na alam natin si Coach Timco gusto niyang ipakita na kayang-kaya pa niya magdagdag ng iba pang magagaling na players dito sa Barangay Hinebra para makatulong doon sa kanyang roster. Ito si Jason Brickman, pwedeng-pwede yan dito sa Gene Kings. Kaya sa tingin ko, hindi ako magtataka kahit magkaribal na teams itong Barangay Hinebra at itong Meralco. Kung ito namang trade ay makikinabang sila pareho, bakit hindi? At I'm sure nakikita rin ng Meralco itong magandang gagawing move ng Barangay Hinebra lalo na kung makukuha nga nila itong si Jan Abis na mataas ang potensyal at kung sasamahan pa ng draft pick baka hindi na makatanggi itong Meralco Bolts at yan naman talaga yung inaasahan natin na posibleng gawin talaga nitong Barangay Hinebra lalo na at alam natin na itong si Jason Brickman ay inaabangan din ng marami yan kung anong may papakita niya kung sakaling mapunta yan sa Barangay Hinebra. Plus of course si Brickman, naglaro yan dati sa SMC nung Asian Basketball League sa San Miguel, yan ang kanilang point guard doon. Kaya nga hindi na ako magtataka kung babalik din ito sa SMC sa bandang huli. Kaya nga itong San Miguel Beermen o rather itong Barangay Hinebra sigurado na i-welcome niya nitong si Jason Brickman kung ito'y mapupunta sa kanila dahil talaga namang matindi yung may naipapakita nitong laro para dito sa Meralco. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., si Katsakino Dukusin, si Judy Villarosa, si Ireneo Salangsang, Mon de Guzman, si RG Bueno, pinapatin din natin si Joseph Pineda, si Malyari Mascareñas, si Romeo Conchada, si Anthony Alon, si Michael D at ang iba pa.